Tinulungan ng Rusya ang rehimen ng Ayatollah sa Iran sa marahas na pagsupil ng protesta ayon sa mga eksperto ng Foreign Affairs. Sabi ng mga eksperto, matagal nang nagbibigay ang Rusya sa Iran ng mga espesyal na kagamitan laban sa protesta, kabilang ang armas, teknolohiya at gamit para sa Rosgvardia. Tinuruan din ng Rusya ang Tehran kung paano kontrolin ang internet. Pinutol ito para sa mga nagpoprotesta, pero pinanatili para sa mga autoridad. Nadiskubre ng mga eksperto kung paano sinanay ng mga Ruso ang mga mandirigma ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Sila mismo ang sinanay na marahas na supilin ang protesta at pumatay ng mga tutol sa rehimen. Gayunpaman, takot si Putin at Russia na diretsyong aminin ito. Malakas na nagbanta si Putin sa kanluran kamakailan at may mga hinihiling. Pero hindi niya binanggit ang pagkakahuli ng mga Amerikano o ng kaalyado niyang si Nicolas Maduro. Tahimik pa rin si Putin kahit nahuli na naman ng mga Amerikano ang ika-6 na shadow tanker ng Russian fleet na may langis. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News gamit ang link sa video description. Dito kami nagpo-post ng balita agad kapag may bagong impormasyon. Kaya, ayon sa mga eksperto ng espesyal na magasin na Foreign FR ngayon, ay sinusulat nila na aktibong ginagamit ng Iran ang mga teknolohiyang paniniktik ng Russia, mga know-how sa larangan ng panloob na seguridad at iba pang mga pamamaraan ng Moscow sa paglaban sa mga hindi sumasang-ayon. Matagal nang nagbibigay ang Russia sa Iran ng espesyal na gamit tulad ng armas para supilin ang protesta na karamihan ay para sa Rosgvardia. Ayon sa publikasyon, hindi pupunta si Putin para iligtas ang rehimen ni Ali Khamenei, pero aktibo siyang tumutulong laban sa sariling mamamayan nito. Nagpapadala si Putin ng mga kagamitan at teknolohiya para sa panunupil at nagbabahagi ng karanasan sa pagsupil ng hindi pagkakasiya. At para maintindihan, ang pulisya, ang hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko at ang kilusang Basij ay nagpapaputok sa mga nagpoprotesta. Ginamit ang mga baril na Kalashnikov mula Rusya, Dragunov sniper, Kalashnikov machine gun para pulis, BTR, BMP at T-72 na mga tangke. Ang Iran na may hindi bababa sa 25 Mi-17 helicopter ng Rusya ay ginagamit ang mga ito sa paglipat ng puwersa ng seguridad. Makalipas ang ilang buwan, nagpadala ang Rusya sa rehimen ni Ayatollah ng halos 40 VPK Ural at Spartak armored vehicles na para sa Rosgvardia. Noong nakaraang taon, pumirma ng kasunduan ang delegasyon ng Iran at Rostec sa Rusya para mag-supply ng gamit laban sa demonstrasyon tulad ng taser at stun grenades. Tinuruan din ng Rusya ang Tehran kung paano kontrolin ang internet. Pinapatay ito sa mga nagpoprotesta pero bukas pa rin para sa mga autoridad. Ang pinakamahalagang ambag ng Rusya ay nasa mga paraan ng pagkontrol sa daloy ng impormasyon kapag ang mga protesta ay umaabot na sa pambansang antas. Tulad ng sinabi na ng mga eksperto, mismong ang Moskwa ang tumulong sa Iran na epektibong maputol ang internet noong ika-8 ng Enero. Ang digital na repression sa istilong Rusya ay pumipigil sa mobilisasyon at nagpapatibay sa kapangyarihan ng rehimen. Habang naka-off ang mobile network at internet, patuloy pa rin gumagana at may internet access ang mga website ng ahensya ng gobyerno, state media, bangko at pinapahintulutang infraestrukturang institusyon. Ginagamit dito ang network control architecture mula Rusya, kung saan inuutusan ng Roskomnadzor ang mga operator na maglagay ng teknikal na kagamitan laban sa banta. Ito ay mga kagamitan para magsala ng internet traffic, mag-block ng bawal na nilalaman, at limitahan ang operasyon ng serbisyo. Dahil sa teknolohiyang ito, hindi lang nagbablock ng website ang mga autoridad sa Iran. Kaya nilang kontrolin ang trapiko sa real-time, tukuyin ang apps, matukoy ang VPN, harangin ang mga messenger, at limitahan ang operasyon ng mga platapormang ginagamit sa koordinasyon ng protesta. At gamit ang mga teknolohiyang ito, naggagawa ng pamahalaan na hatiin ang komunikasyon batay sa geographical, oras, at panlipunang mga prinsipyo,
habang sinisiguro pa rin ang pagpapatuloy ng mga gawaing pang-ekonomiya at administratibo. Ang ganitong kakayahang umangkop ay nagpapadali sa pagsasagawa ng mapanupil na hakbang sa loob ng linggo, hindi lang araw. Ibig sabihin, kung basta mo lang patayin ang internet, pati ang mga nasa kapangyarihan ay mawawalan din ng internet at hindi rin sila magtatagal sa ganoong kalagayan. Pero sa paraang ito, pwedeng patayin ang internet para sa mga tao, pero manatili ito para sa sarili nila. Hindi lang gumawa ang mga autoridad ng Iran ng whitelist ng mga website na pwedeng ma-access, kundi plano rin nilang tuluyang putulin ang koneksyon ng mga mamamayan sa pandaigdigang internet. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng sarili nilang soberanong internet, maaaring mga hulugan ang ganitong paraan na ang internet sa Iran sa dati nitong anyo ay maaaring tuluyang mawala. Tulad ng Russia, iniuugnay din ng Iran ang kontrol ng internet sa mga operasyon ng seguridad at espesyal na serbisyo. Ang mga tagapagtustos mula Russia, kabilang ang NTC Protey, ay tumutulong sa mga Iranian na mobile operator na magpatupad ng mga sistema ng pagharang, pagmamanman at pamamahala ng trapiko. Ito ay nagbibigay daan sa mga espesyal na serbisyo hindi lamang para magmanman, kundi pati na rin tukuyin ang mga sentro ng koordinasyon, suportahan ang mga eskema ng komunikasyon at kumilos ng maagap. Layunin nitong pahinain ang tiwala sa mga organisador, pigilan ang mobilisasyon at lumikha ng kalituhan. Ibig sabihin, pwede nilang harangin at palitan ang mga mensaheng ukol sa koordinasyon ng protesta. Sa Iran, nanatili ang Starlink Internet. Pero noong Enero 13, naiulat na nahadlangan na rin ito ng Iran. Sabi ng mga eksperto, pwedeng gamitin ang REB Krasukha at Murmansk BN para i-block ang Starlink satellite connection. Kasabay nito, pinapayagan ng mga teknolohiyang Ruso ang mga ahensya ng gobyerno na manatiling may access pa rin sa internet. Dapat ding tandaan na tinulungan ng Rusya si Iran, pati sa pera. Ayon sa ulat, sa panahon ng malawakang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine, bumili ang Kremlin mula sa Iran ng mga missile at drone na nagkakahalaga ng $4 na bilyong. Kasama sa mga binili ang daan-daang FA-300 at 60 na short-range ballistic missiles, mga 500 iba pang ballistic missiles ng parehong klase at mga 200 surface-to-air missiles na konektado sa mga air defense system. Dahil dito, dapat tapusin ng Estados Unidos ang pagbuo ng axis of evil na ito. At batay sa karanasan, kapag gumalaw ang Estados Unidos laban sa mga kaalyado ni Putin gaya ni na Bashar Assad sa Syria o Nicolas Maduro sa Venezuela, natatakot si Putin at hindi talaga tumutulong sa kanilang rehimen. At dito, gusto kong banggitin na kamakailan lang ay tinipon ni Putin ang mga diplomat, mga embahador ng iba't ibang bansa sa Kremlin. Nagsalita siya sa harap nila at marami siyang ikinuwento kung paano niya tatakutin ang kanluran at iba pa. Pero ni isang salita, wala siyang nabanggit tungkol sa kaibigan niyang si Nicolas Maduro na nahuli ng mga Amerikano ang mga Russian tanker ng Shadow Fleet. Wala siyang sinabi tungkol dito. Tahimik si Putin, parang walang nangyari. Pero ipapaalala ko na nag-invest siya sa rehimen ni Maduro ng opisyal na $20 bilyong. Tahimik lang si Putin noong napatalsik si Assad, at kung mapatalsik ang mga ayatollah sa Iran, mananahimik din siya. Dahil, inuulit ko, matapang lang siyang magsalita at mag-ingay kapag nakatago, pero kapag napapahiya na, kunwari wala siyang kinalaman doon. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ingat kayo. Paalam sa lahat.